Ika nga ni Senator Erwin Tulfo, kung walang itinatago, magsama-sama kayo sa Lunes. Ibig sabihin, kahit ikaw ay hindi ka kapartido nila, pwede kang umatin kung ikaw sa sarili mo ay nagkasabi ka ng totoo. Kaya ito ang challenge natin sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano, nila Dante Marcoleta, Loren Ligarda. Mag-join kayo sa Lunes kung talagang para sa bayan kayo. Doon malaya niyong matatanong at kung sino ang gusto niyong panagutin. Basta sa ebidensya, hindi yung gawa-gawang kwento, hindi yung gawa-gawa ng mga teleserye na para bang pinagtagpi-tagping drama para palabasin maging negative. Sa totoo lang naman, ang gusto lang naman mangyari ng mga ito, pabagsakin ang gobyerno ni Pangulong Marcos at maipwesto si Vice President Sara at para na rin pagtakpan ang issue ng impeachment. Yan naman talaga totoo eh. Kaya kayo nag-iingay. Kita nyo? Yung mga sangkot talaga, hindi nyo naman pinangalanan. Di ba sinabi nga nung mga kasamahan ninyo, tumanggap daw si Ligarda, tumanggap daw si Villar. Bakit nung huling hearing, hindi nyo pinangalanan? Ano yun? May pinoprotektahan ba? Senator Marcoleta? Senator Alan Peter Cayetano? Nagtatanong lamang po. Kasi nung nasiring ninyo, mukha atang hindi nasama ang mga pangalan ng dalawang yan. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagbanta si Senador Erwin Tulfo na ipaaresto ang sino mang magsasagawa umano ng tinawag niyang peking hearing sa Senado. Sinabi niya yan kasunod ng ikinasang pagdinig sa flood control scandal ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Hit ni Tulfo, siya ang legit na chairman ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng tinaguriang new majority ng Gatchalian Bloc. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Kasunod na isinagawang hearing ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Bloc, may babala si Senador Erwin Tulfo sa mga aniyay magsasagawa ng peking hearing sa Senado. Si Tulfo ang itinalaga ng tinaguriang new majority na chairman ng Blue Ribbon Committee. Hindi na po ako papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan at I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bibit-biting kita, kukwilyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman. Magsasampa rin si Tulfo ng kasong libel sa mga nagpakilalang dating sundalo na humarap sa hearing kahapon. Dahil di niya totoo ang sinabi nilang dinalhan siya ng maletang may pera. Kakasuhan din ng ilan sa kanila ng libel ni Senador Tito Soto dahil kasinungalingan din aniya ang akusasyong dinalhan umano siya ng pera. Kabilang sa binutasan ni Soto ay ang aligasyong tinanggap ang pera ng kanyang executive assistant na aniyay 2015 pa pumanaw. Sa Lunes, magsasagawa ng hearing ang Blue Ribbon Committee ni Tulfo. Imbitado rin dito ang ilan sa mga dating Marines at iba pang inimbitahan ni na Cayetano. We are inviting them. Pag hindi po sila sumunod, papaliwanagin po namin sila and then mag-i-issue po kami ng cite them for contempt. And entonces po, yung aming pong usaha, yung aming pong mga pulis, pwede po namin i-order na hulihin po sila, dalhin sila dito sa Senado. Kung wala po silang valid reason. Hiningan namin ng reaksyon si Attorney Levy Baligod, ang abogado ng mga ex-Marines pero wala pa siyang tugon. Pero sabi ni Senador Rodante Marcoleta, hindi pa umano huli ang hearing na ikinasa ng Cayetano Bloc kahapon kaugnay ng flood control scandal. Marami po tayong kukunin. Binanggit po ninyong mga addresses na kung saan dinala yung mga pera, may patatawag po tayong mga tao para i-confirm po na talagang na-deliver yun yung mga sasakyan. Suspend the hearing until further notice. Naka-adjourn sinedya na ang Kongreso hanggang July 26. Sa July 6 naman, inaasahan ang pagsisimula ng impeachment trial. Bago yan, napapag-usapan ngayon ang pagkakaroon ng special session ng Kongreso para matapos ang ilang priority measures, pati na rin ang nabinbig trabaho ng Commission on Appointments. Sa gitna ng marami pang trabaho ng Senado, wala pang nakikitang solusyon sa girian sa liderato nito. I'm willing to talk to anyone, including the 11, to find common ground. But ilalabang ko yung tama.
pati yung Senate presidency. Ha? We're not going to give up. Kung nais nilang i-question, dalhin nila sa korte. Maraming mga law deans na naglabas na ng statement, no, sinusuportahan ang ating posisyon. Legitimacy has already been recognized by the Office of the President, by Malacanang, by the House of Representatives. Usap-usapan naman ngayon ang tagpong ito kahapon ng diskusyong ito ni Senadora Loren Legarda at DILG Secretary John Vic Rimulya. Papalipat ko na isa sa amin para treasurer sila. Okay. Maayos. Tapos magbotohan. Legal na sila. Okay. Diba, tama? Sounds better. Right? Nang tanungin namin si Rimulya, sinabi nitong nile-lecturean siya ni Legarda kaugnay sa interpretasyon ng majority sa Senado. Nung mga oras na yon, may media na malapit sa kanila na nakita naman ni Legarda. Sabi ni Rimulya, tumahimik na lang siya at tumango. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Legarda. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Isang malaking hamon sa integridad at kaayusan ng Senado ang kasalukuyang banggaan sa pagitan ng bagong liderato at ng grupo ng mga mambabatas na nagpupumilit magsagawa ng sarili nilang pagdinig hingil sa flood control anomalies. Ang mariing pahayag ni Senator Erwin Tulfo bilang lehitimong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ay nagpapakita lamang ng matinding pangangailangan na ibalik ang disiplina at pagsunod sa tamang proseso sa loob ng institusyon. Makatwiran ang naging reaksyon ni Senator Tulfo laban sa mga mambabatas gaya ni na Senator Robin Padilla, Alan Peter Cayetano, Loren Legarda at maging si Rep. Senator Rodante Marcoleta na nakikisawsaw sa usapin ng Senado ang pagdaraos ng isang hiwalay at hindi autorisadong pagdinig ay isang malinaw na pambabastos at pagbabypass hindi lamang sa kapangyarihan ni Tulfo bilang chairman kundi sa buong new majority at kasalukuyang sistema ng Senado kung hahayaan ang ganitong kalakaran mawawalan ng saysay ang mga opisyal ng komite na magiging anarkiya ang takbo at paggawa ng batas kung saan bawat mambabatas ay may maaaring lamang iimbento ng sariling komite kung hindi makukuha ang kanilang gusto. Higit sa usapin ng protokol, kapansin-pansin ang motibo sa likod ng mga bugos na hearing na ito. Ang paggigiit ng political destabilization lamang ang layunin ng kampo ni na Cayetano ay may matibay na basihan kung susuriin ang mga inilalabas na salaysay sa kanilang pagdinig. Mapapansin, kulang ito sa sustansya, puro akusasyon, hinala at mga kwentong walang sapat na basihan ang ibinibida sa publiko. Sa usaping legal, ang mga ito ay maituturing hearsay o sabi-sabi lamang, walang konkretong ebidensya o dokumentong magpapatunay sa mga paratang ng korupsyon sa flood control kung dadalhin ang mga salaysay na ito sa korte lamang dahil pumapasa sa pamantayan ng batas. Ang purong ingay politika na dapat ding dumaan sa tamang legal na proseso ang usapin ng pagpapanagot sa mga mambabatas na lumalabas sa rule of ng Senado. Ang solusyon, ipahuli o iparesto, sila ay seryosong hakbang na dumidepensa sa internal rules ng mataas na kapulungan, partikular na kung mapapatunayan may contempt o pahayagang paglabag sa utos at may kapangyarihan. Wala ring legal o political na batayan ang pag-atras at pagmamatigas ng dating liderato. Malinaw na kinikilala ng Malacanang ng House of Representatives at maging ng mga retiradong legal expert sa bansa ang bagong pamunuan sa ilalim ni Senate President Win Gatchalian, valid, legal at tapos na ang usapin ng rigudon sa Senado. Kaya naman, ang patuloy na pagmatigas ni na Cayetano at Legarda ay tila pagkadismaya na lamang sa pagkakawala ng kanilang mga kapangyarihan. Hindi rin naging maganda ang naging pahayag ni Senator Loren Legarda kay DILG Secretary John Vic Rimulya kung saan pinahiwatig nito ang paglipat ng kakampi
para lamang makumpleto ang Gatchalian Black. Ang mayorya ang naging sagot ni Sec. Remulla na mas okay ay sumasalamin sa sentimento ng mas marami na ang grupo ni Ligarda at Cayetano ay patunay na nagpapasakit sa ulo ng ekutibo at legislatibo dahil sa kanilang mga pamumulitika. Ang hamon ngayon ni Senator Tulfo na dumalo sila sa opisyal na hearing ng Blue Ribbon Committee sa darating na Lunes ang magiging litmus test ng kanilang katapatan kung tunay silang para sa bayan at nais nilang ilabas ang katotohanan sa flood control anomalies. Dapat silang mag-participate sa lehitimong proseso. Walang humaharang sa kanila na magtatanong doon kung hindi sila sisipot. Mapapatunayan lamang ng publiko na ang kanilang mga naunang pagdinig ay isang palabas lamang upang manggulo at magasik ng political na interes.